Actually, Doc, ito yung sentimiento ng taong bayan kung mababasa mo sa social media na talagang ang nangyayari ngayon sa zero budget sa PhilHealth ay intensyon lalo na darating ang 2025 election. Ito ay ipopoliticize at yun nga nabanggit mo kanina na imbes na diretso na ang tulong sa tao with that benefits from PhilHealth, dadaan pa sa mga walang hiyang mga politiko. So sa tingin mo po ba, Doc, sa palagay niyo ba etong nangyayari ngayon sa pag-zero budget sa PhilHealth ay may basbas ito ng mas mataas o mas maimpluwensyang tao? To be honest with you, inamin ho in a Senate hearing na nandun po ako sa harap. Ang sabi po, at ako'y meron hong video at pinost ko na yan sa X, sa Facebook. Ang sabi ni Emmanuel Ledesma, ang nangyari kasi, nung BICAM last year, again, hindi kasi ito naka-streamline or publicize. Pinag-usapan doon, tapos at that time, nandun si Secretary Recto. Tapos, akalain mo, the last term niya, January, ginawa siya Secretary of Finance, January 15. February, sumulat siya kay Ledesma, nakalagay, verbatim, base sa ating cabinet meeting, inuutusan ka na i-remit ang 90 billion within 15 days sa National Treasury at gagamitin yan sa unprogrammed appropriation sa infrastructure. Okay. Now, sinabi niya na siya daw ay good soldier. At sabi niya ito yung sinabi niya, may direktiba coming from Malacanang. Sino naman ang head ng Malacanang? Yeah. Magagawa ba yan ni Secretary Recto being PhilHealth Director, ni Ted Herbosa na chairman of the board kung walang utos sa taas? So, ang tingin ko, may utos sa taas kasi sabi ni President Ledesma, siya daw ay good soldier lang. So, may utos sa taas. So, pwede mo ba namang gawin yun? Napaka-bold move yun. So, I think ang sagot ko dyan ay yes. Ang sagot ko dyan ay yes. Yeah. Sabi nga po, sabi mo kanina, yun nga, sinabi ni Recto na inuutusan ka, referring to Secretary Ledesma. So talagang malinaw mga kababayan, na ang deliberation, yung bicameral meeting o conference na naganap, ito po para sa akin ay palabas na lang. Pero meron na silang talagang plano na hindi ba budgetan yung PhilHealth. Kasi coming from your statement, no, it's not your statement, na narinig mo mismo, so talagang ito po ay drama na lang, no, Doc? Dahil sumulat ka ng open letter, tapos medyo umalma sila, which is yung Tingog Party List, DBP at ang PhilHealth, di ba? Nagkaroon sila ng memorandum of agreement na they're destined to connive, tatlong ahensya na yon. Then later on, nag-umurong, kumbaga. Itong kahapon lang po yata ito na mag-step aside daw sila muna dahil, napag-isipan nila o napag-aralan nila. So yun yung kanilang mga kadahilanan. Mabanggit natin yan para ma-explain sa publiko. Ako'y tumutol dyan. Last week, ang laking issue niyan kasi binomba nila ako sa plenary. Again, yung dating Secretary of Health, siniraan ako dyan. Tapos yung si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party. Alam naman natin ng Tingog Party, for the transparency, ang second representative yan ay ang may bahay ng ating speaker. So makikita na, na chairman of accounts. So nung nakita ko yan sa periodiko 1 week ago na merong ugnayan ang DBP na ginagamit dati para dun sa Maharlika funds at ang PhilHealth ay nandun din at ang Tingog Party, tatlong bagay ang pumasok sa isip ko. Number one, may violation yan na ang executive branch hindi pwede makipag-ugnayan sa legislative branch at utusan mo kung paano mo gagamitin ang pera. Kasi may separation kayo ng powers. Number two, ang PhilHealth wala sa mandate niya gumawa ng hospital. Kasi yun daw ang mamimili Tingog Party at makikipag-coordinate kung sinong LG facilities. Wala sa mandato ng PhilHealth yan. Mandato yun ng Department of Health. Yeah. Number three, bakit ang meron pa tayong intermediary or mediator kung sino mamimili? Bakit ang napili ay Tingog? Bakit hindi ibang party list? So ano ang kanyang legal representation? So umalma po ako dyan. Tapos, in fairness to them, lumapit naman po sila sa akin. So nakipagkita ako sa kanila. Unfortunately, gusto ko lang transparent lang, no? Tapos meron hong nanira sa akin na ako di binayaran ng 50 million para daw siraan sila. So hindi ko pinansin yon. Nandun ho sa
nando sa TikTok. Ang pangalan ho ng personality ay JM. Sikat po siya at talagang galit na galit sa akin. So sinabi ko during the meeting, pinadala nila yung kanilang chief of staff at mga abogado sa isang undisclosed area sa Quezon City. Ina-explain nila. Sabi ko, cordial naman ako. Hindi ko kayo inaaway. Kaya lang kasi, bat-bat na ng problema ang PhilHealth. Ito na naman ang sinalihan. Tapos nag-privilege speech sila the other day at maraming congressman na nag-screenshot at nagpadala ng video kung paano ko inaatake doon. Hindi ko naman pinansin. Tapos nagulat na lang ako kahapon, bigla na lang silang umatras after nasiraan nila ako. Sabi ko nga, gagawa ho sila ng multo, tapos sila rin na matatakot. Kasi ang malaking problema nito, Maharlika, this is part of electioneering Yeah. At baka ma-disqualify sila dyan. Pangalawa, nag-violate sila sa Constitution yan. Marami silang sinira dyan. Ngayon, hindi naman ako against sa kanila Ang sa akin lang sa katotohanan, na ubos na nga yung pera mauubos na yung pera ng PhilHealth, gagamitin mo pa sa ibang bagay. So you're adding insult to injury. And that's the main point Maganda naman yung aking pagpapresenta. At hindi ko sila binabastos. It's just the power of ideas, the power of facts na sinasabi natin. And nagpapasalamat ako sa taong bayan pag-support. Mahirap po itong nag-iisa po. Akalain nyo, mahirap po itong ginagawa kong ito. Yun nga, Doc. Actually, sinusubaybayan kita. Nakikita ko, sabi ko, itong doktor na ito, nagsilbi sa 3 presidente. So, ibig sabihin, para sa akin yon, wala kang political leaning. You are just there para magsilbi sa taong bayan at yun nga, sabi mo, yung ideas na makakatulong sa mamamayang Pilipino, nag-worry din ako dahil I don't know kung aware po kayo, ang mga vloggers, hindi lang ako, halos dito na nag-criticize sa gobyerno ni Marcos, ay talaga pong nahaharas. Sharing that story na nagkipag-meeting ka sa kanila, meron po ba kayong nararamdaman or may mga pagbabanta sa inyo dahil kayo ay nag-speak up at umaayon kayo sa katotohanan, sa kapakanan ng taong bayan with regards dito sa PhilHealth benefits ng ating mga kababayan? Well, sa Twitter, may mga concerned citizen na nagpa-private message sa akin, mag-ingat kasi may demolition job. Well, hindi ko rin masabi kung may threat to life, pero inumpisahan nila kasi nagpadala sila ng troll farms sa akin para wasakin ako to discredit me. Kaya lang kasi I have lived long enough starting nung ako nag-advokasya to address this. Kaya nga, nung nagkasakit si Dr. Willie Ong ng cancer at nakausap ko siya sa Singapore, stress lang yan. Alam mo, Maharlika, the only way not to be stressed is to ignore them. At pagka merong troll sa akin at naninira, binablock ko kaagad. Oo, binablock ko kaagad. Kasi wala naman siya idudulot na buti. Stress lang sa akin yan. So, focus lang ako dun sa ginagawa ko. At kung meron detractor sa akin, hindi ko sila pinapansin. Kasi, hindi naman makabuluhan, Maharlika, ang kanilang opinion Ang opinion ng katulad mo at na maraming intelligenteng vloggers, yun ang pinaka-importante. At gusto ko rin sabihin, hindi po ako anti-government. Kasi I serve so many presidents. Ako lang ho din sa tama. Kung tama si BBM, pinupuri natin. Yan, pinupuri ko na hinold niya muna yung signing. Alright? Okay. Hindi rin naman ako sang-ayon dun sa yung sa OBP confidential funds. So, pero hindi rin naman ako nagko-comment din ako bakit tinira yon. Ang laki ng 90 billion, wala man lang nag-imbestiga. Samantalang yun, 120 million lang yun. Ito, 90 billion, wala man lang sa House, sa Quadcom na i-discuss. Number 3, itong zero budget na to, at saka yung Tinggog Party List, ba't hindi nyo iniimbestigahan yan? Kung ano lang yung gusto nyong imbestigahan. Kaya ako, nagdududa ako doon sa mga motibo ng Kongreso, kung bakit namimili sila ng titirahin nila. Hindi naman ako pro-PPRD. Ang question ko lang, mahalaga ba yung political issues over the social issues related to health and education? Samantalang inaaraw-araw nyo yun. Ano naman na mahihita ko dyan? Hindi naman yan makakapagpaaral ng anak ko. Hindi naman masasave niyan ang mga nahuhospital ng mga pasyente. Yun ang point na ibig ko sabihin. Gumugol sila ng a lot of legislative time. Tapos kung gumawa sila ng budget, at the end of the day, question pa ng bayang Pilipino. Nagmarcha na nga ang mga tao kahapon sa Mindiola. Nagkakaroon na ng mass movement. At ang daming sektor na talaga namang everyday, makikita mo, gumagalaw talaga. At alam mo, nakakaamoy ako ng tipping point na galit na galit ang tao. At sasabog yan. Yung tahimik na yan,
Yeah. Delikado yan at puputok yan. Kasi makikita mo, these are not trolls. These are organic people demanding right now for accountability sa ating gobyerno. At kung hindi mababasa yan ng Pangulo at ng kanyang cabinet secretary, we will be having a political crisis na nakikita ko. Kasi tumutugon ho ito sa sikmura, sa kalusugan at sa edukasyon ng mga bata. Kaya galit na galit ang mga Pilipino po ngayon.